So right now guys, nandito tayo ngayon sa FJ, the Land Cruiser FJ. So ngayon, test drive natin kung pasado ba o pasado sa atin. Though, para tayo nagdadrive ng refrigerator. Ang initial impression ko dito kasi since mukhang short wheelbase kasi nga parang though medyo mahaba ng konti, is matagtag. And surprisingly, hindi siya matagtag. Ang sarap ng ride. Di tayo bayad ng Toyota dito guys. So, pwede na sabihin kung anong impression natin with this car. Ang interior niya, mini Prado guys. So, nagkaroon tayo ng Prado noon. Nako-compare ko siya with the infotainment system. Though, yung infotainment system niya medyo mabagal. Kumbaga naglalag siya with the CarPlay. And yung steering niya, mukhang Pradong 250 talaga. Nandun pa rin yung yung bilog na niya. Though, ang FJ kasi hindi bilog ang niya eh. Parang Prado na siya. Pero, ang problema dito, walang aircon sa likod. So, sa mga nagtataka, sabi nga nila, nauna na naman. So, buti na lang nandyan ang upa. Uupahan mo yung kotse in order na magamit mo sa isang araw. Self-driving, guys. So, kung gusto nyong umupa ng kotse, meron silang LC300, may Prado, may FJ Cruiser, may mga Tesla sila dyan. As low as 1,400 pesos. Though, i-download nyo yung app ng UPA, as in OOPA. UPA. Car rental guys. And maganda dito sa ibang bansa may cap yung limit ng kilometers nila. Dito only guys. Kaya for more inquiries, message nyo yung UPA. And you may use the code. Ayan, ipa-flash natin dito. Kung gagamitin nyo yung code na yon, may less 10% kayo pag umupa kayo. So minsan kung gusto mo lang mag-test drive bago bumili ng kotse at wala kang mahiraman, message mo si Upag. Perfect to sa mga kagaya naming taga-probinsya. Pagka minsan pagod na magbiyahe, like Isabela to Manila or may mga taga-Visayas, Mindanao, ayaw nyo magdala ng sasakyan pero may meeting kayo, yan, or gusto mong komportableng sasakyan, kailangan mong umupa. Mag-upa na lang kayo. And also, mas tipid to compare sa nagtataxi kayo or nag-grab kayo. Kasi nga, ito, for one day, or pwede mo nang maikot-ikot, di ba? Mas practical at very convenient kasi ang bilis ng app nila. So, babalik tayo din sa FJ Cruiser. Yung shifter niya, parang yung Hilux na bago na. May marami ng ports. Though, bagay na bagay siya sa Manila traffic. Kasi nga, compact. Parang feel ko, nagdadrive ako ng Jimny. So, ito yung mga pantapat nila sa 5-door na Jimny. Kung gusto mo pa rin, may brand conscious ka pa rin na kailangan, Toyota pa rin ako. Ito yung mga bagay na para sa'yo. Ang tanong, bibili ka ba? Ang masasabi ko lang, masaya lang siyang gagawin. Kasi, mas happy pa rin ako sa mga luma kong kotse. For his size, malakas ang makina, parang nafe-feel ko pa rin yung Prado ko. At the same time, ang lambot ng steering kasi nga naka-electronic na to. Though hindi pa siya naka-e-brake, pero okay lang kasi classic feels pa rin yung handbrake niya. Ginagamitan pa rin ng handbrake. Yung visibility niya, unlike yung dating FJ na may mga blind spot, ngayon medyo wala na since meron na tayong 360 na camera. The looks guys, ito ang lagi kong sinasabi sa mga FJ Cruiser. Coming from the casa, hindi siya maganda. Pero habang sinesetapan mo, lalagyan mo ng mags, tires, mga some accessories na kinakabit dito, gumaganda ang kotse. Ito, hindi mo mako-compare ito sa tama raw. Sabi nila mukha daw, pero para sa akin, malayo. Dito sa harap, maluwag. Kasi nga, naisagad ko yung upuan. I am 5'10", and ayan, maluwag naman para sa akin. Though, medyo maliit ang legroom, pero sa size kasi ng kotse, medyo pwede na. Compare sa 3-door na Jimny, 5-door na Jimny. Kumusta ang likod? Pwede na. Pwede na. Final verdict for this car, if magkakaroon ako ng chance na
bibili ng ganito, perfect ito sa Manila traffic. Madaling isingit-singit, madaling i-drive, gumagana ang airbag, tinesting namin. So yun lang muna. So this is the first impression with the Land Cruiser FJ. Thank you UPA Philippines at napaupahan nyo kami ng magandang kotse at first hand na na buena mano namin. So sana naging buena swerte itong kotse na to. So yun lang, see you tomorrow. Let's go.